Beyond history, the Philippines is the one nation that the Christian people in the world most suddenly left behind. Ayon sa Center for Global Education, hindi mababa sa 92% o higit 1 million ng populasyon ang naniniwala sa Kristyanismo dito sa Pilipinas lamang at 4.5 million Muslim in the Philippines. These data are very important because they are based on the historical background and the extensive use of religious texts. Pangunahing paniniwala. There are a lot of different type of texts and rituals. Halimbawa, ang mga Kristyanismo ay may Biblia. Ang Muslim ay may Quran. Ang pag-unawa sa mga teksto ito ay nagbibigay ng mga pananaw sa kanilang mga halaga at aral. To put it another way, the words pagkakaiba and pagkakatulad, and very important, they should be read and understood carefully. Pero sa atin ay nagtuturo ng kabutihan at pagmamahal na mayroon sa kanilang mga gawi at paniniwala. For the benefit of Muslims, mga pagbabawal in Islam, every animal that is eaten for food such as fish, shellfish, or cows is considered haram, while any animal that is raised for food and considered halal. Ayon sa pag-aaral, ang Pilipinas ang isa sa mga bansa na may pinakamaraming Kristiyano sa mundo. Ayon sa Center for Global Education ay hindi bababa sa 92% o higit pa sa 100 million ang bilang ng populasyon na naniniwala sa Kristyanismo dito lamang sa Pilipinas. At meron namang 12 million Muslims in this country of nearly 120 million people according to 2024 data from National Commission for Muslim Filipinos in Philippines. Ang mga data na ito ay mahalaga dahil nagbibigay sila ng konteksto sa laki at impluwensya ng mga reliyon. Pangalawa, ang mga pangunahing paniniwala. Ang bawat reliyon ay may kanya-kanyang text at rituals. Halimbawa, ang Christians, sila ay may Bible at naniniwala sila sa kanilang mga santo o puon. Ang Muslims naman ay mayroong Quran. Ang pag-unawa sa mga tekstong ito ay nagbibigay ng insights sa kanilang mga values at teachings. Pangatlo, ang pagkakaiba at pagkakatulad ng bawat reliyon. Mahalagang tukuyin ang pagkakaiba at pagkakatulad ng bawat reliyon. Halimbawa, lahat sila ay nagtuturo ng kabutihan, pagmamahal, ngunit may mga tiyak na kaibahan sa kanilang mga practices o paniniwala. Gaya na lamang sa mga Muslims, narito ang mga listahan ng mga pinagbabawal sa Islam. Ang lahat ng itinuturing na nakakasira sa katawan, isip, kaluluwa ay lupunan ay pinagbabawal, habang ang anumang kapakipakinabang ay pinahihintulutan sa kanila. Ipinagbabawal ng mga Islam sa mga Muslim ang pagkain ng baboy. Ang mga Muslim ay pinagbabawal din sa mga pagsusugal, pagkuha ng interes, paghula, pagpatay, pagsisinungaling, pagnanakaw, panluloko, pangapi o pang-abuso sa iba. Pagiging sakim o maramot, pakikipagtalik sa labas ng kasal, hindi paggalang sa mga magulang at pagmamaltrato sa mga kamag-anak, ulila o kapitbahay. And sa mga Christians naman is pwede lahat gawin. And isa sa kanilang mga tradisyon na ginagawa ay prosesyon. At may iba din silang mga ginagawa tinatawag na panata, like penitensya at Nazaret, at marami pang iba. Hello ha, higit na reliyosong pag-unawa at pagtanggap. Ang globalisasyon ay isang konsepto kung saan nagkakaroon ng diffusion ng mga ideya sa mga hangganan. Ang ilan sa mga ideyang ito ay mga naniniwala sa reliyon. Ang pandaigdigang pakipag-ugnayan ay nagtataguyod ng pag-unawa at pagtanggap sa isa't isa habang ang mga tao ay nalantad sa magkakaibang mga tradisyon at gawi sa reliyon. On the positive side, globalization has led to the revival of religion in many parts of the world, particularly through religious fundamentalism. It has provided opportunities for religion to revitalize itself.
and transform into a religion with a new form and identity. Additionally, globalization has increased interreligious favorability through global contact, promoting interreligious tolerance. I will briefly discuss po muna ang meaning ng yellow hat. The yellow hat po represents optimism, benefits, and positive thinking. This hat po will help you focus on the benefits of the decision and the value in it. As the yellow hat po, discussing the religion and globalization, gusto ko pong bigyang diin ang mga positibong aspeto kung paano po nakakapekto ang globalization sa religion. Una po ay ang cultural exchange. Ang cultural exchange po ay sharing different ideas, traditions, and knowledge with someone from a different background. Dahil po sa globalization, nagkakaroon po ng interaction ang iba't ibang reliyon na nagdudulot ng mas malalim na pagkakaintindihan at pagtanggap sa isa't isang reliyon. Ang pangalawa naman pong positibong aspeto ay ang social cohesion. Ang social cohesion po, ang definition po nito ay tumutukoy po sa pagkakaisa ng mga tao sa isang lipunan na nagdudulot ng mas matibay na relasyon at pagkakatulungan. Kaya po isa sa mga positibong ang aspeto po ito dahil ang magkatulad po ng relation gawain ay nagpapalakas po sa ugnayan ng mga komunidad na nagdadala po ng damdamin ng mga pagkakaisa. Ang panghuli naman pong positibong aspeto ay ang paglaganap po ng edukasyon at awareness ng religion sa globalization. Dahil po sa globalization, mas marami pong tao ang nagkakaroon ng access sa mga reliyosong aral mula po sa iba't ibang kultura at pananampalataya na nagiging daan ito para mas mapalawak po ang kalaman at pag-unawa sa mga isyong moral, etikal at espiritual na makakatulong sa pagpapalalim ng pananampalataya na nagpapabuti po sa ugnayan ng lipunan. Sa kabuuan po, ang globalization ay nagdadala po ng pakinabang sa relihiyon habang pinapalaganap ang kapayapaan at kooperasyon sa iba't ibang pananampalataya. We were shown the religion and globalizations contributed to the spread of various religions. In addition, we were able to illustrate the negative aspects of this phenomena, such as discriminations and the existence of non-believers. In summary, we can learn that we should respect and accept different religions in order to have harmony with one another. This is because everyone has their own beliefs, and if one religion is not acceptable to you, let's just show respect for one another in order to maintain peace and tranquility. In conclusion, despite the fact that religion and globalization are mixing or sharing ideas, some of us learn to respect one another and accept one another's beliefs in order to stay out of difficulties. I am Mariel Cruz and I have the green hat. Our focus is on new ideas, possibilities, and innovation. Ngayon, tatalakayin natin ang mga makabagong ideya at solusyon sa mga isyu ng relihiyon at globalisasyon. Sa ilalim ng Great Hat Thinking, layunin nating lumikha ng mga konkretong hakbang upang mas mapabuti ang ating pag-unawa at pagtanggap sa iba't ibang relihiyon. Maaari tayong magsagawa ng mga workshop at seminars na pinangungunahan ng mga eksperto. Dito, magkakaroon tayo ng pagkakataong matutunan ang prinsipyo ng tolerance at conflict resolution. Ang mga kabataang may kaalaman at kamalayan tungkol sa pandaigdigang issue ay magiging handa sa pagharap sa mga hamon ng isang interkonektadong mundo. Peer mentorship programs. Maaari tayong lumikha ng mga peer mentorship programs kung saan ang mga nakakatandang kabataan ay magiging mentor sa mga mas bata. Sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanilang mga karanasan, matutulungan nila ang mga nakababata na maunawaan ang kahalagahan ng paggalang at pag-intindi sa iba't ibang relihiyon. Community forums. Ang mga forum na ito ay nag-aalok ng espasyo para sa bukas na pag-uusap sa pagitan ng mga tao mula sa iba't ibang relihiyon. Maglulungsad tayo ng mga regular na kaganapan kung saan ang mga kinatawan ng iba't ibang relihiyon ay makikilahok sa mga talakayan. Ang mga kaganapang ito ay dapat na bukas sa lahat at nagtatampok ng mga mahalagang tema. Isang magandang ideya rin ang art and culture integration. Maaaring isama ang sining tulad ng mga exhibit ng mga lokal na artist
na naglalarawan ng mga relihiyosong tema. Ang pagkakaroon ng ganitong mga kaganapan ay nagpapakita ng hybridization ng kultura na mahalaga sa globalisadong mundo, kung saan ang mga tradisyon at pananaw ay nag-i-interact at nagbabago. Magandang araw sir at magandang araw sa inyong lahat. I-discuss ko lang po yung Black Hat under ng Six Thinking Hats by Edward de Bono. Ang topic po namin is globalization and religion. Paano nga ba nakakaapekto ang globalization o pag-unlad ng ating mundo sa religion? Para sa akin sobrang dami. Pero magpo-focus lang ako sa sa negatibo o yung may potential risk. Kasi yun yung part ko and yun yung kailangang i-highlight sa aking reporting. Ngayon, ang isa para sa akin ay yung tinatawag na war of religion. Ano nga ba ang war of religion? Ang war of religion ay yung parang pakikipagtalo siya gamit ng social media or kahit anong social media na application like Facebook. Minsan may mababasa ka na comment like yung parang haters ka ng isang religion na hindi naman dapat. Meron kang mababasang post na kung ano-ano yung sinasabi ng tao na to sa ibang religion, and meron din namang sinasabi yung isang religion na yun sa religion natin yun. Kumbaga sa merong tinatawag na palitan ng salita at opinion, at doon nagsisimula yung tinatawag na war of religion. Yung parang gera nga siya or parang pakikipag-away pero using technology na yun yung uso ngayon. Kasi parang lang syempre umuso na ang technology natin ngayon. Kumbaga sa ito na rin yung ginagamit na parang di man totally literal na gera, nakikipagbari lang ka or nakikipagpatayan ka, pero itong gera na to sa religion hindi rin to natatapos kasi kumbaga sa habang tumatagal paulit-ulit lang ng sinasabi na opinion ng bawat isa. Red ay nagsasangkot ng emosyon, damdamin, situasyon. Sa panahon ngayon, tayo ay modernong lipunan, nabubuhay tayo sa kung ano ang gusto natin at walang pakialam sa iba. Maraming Pilipino ang may iba't ibang paniniwala at gawin. At tayo ay may iba't ibang kahulugan at pangunawa. Ngunit tayo ay nagkakaisa na, igalang ang bawat isa. At lahat ng tao, marami ang may interes ito. Marahil sa kabutihan o sa masamang hangarin. Halimbawa, bilang isang magandang halimbawa, ang ilang paniniwala at gawin sa relihiyon ay nakasulatan. Bilang isang paraan upang maitaguyod ito ay maaaring magkaroon ng malaking epekto para sa ilan. Dahil ang isang ito ay nagsisilbing isang patnubay kung paano mamuhay ng maayos at nakaayon sa prinsipyo ng Diyos. Sa ilang kaso, ang kultura ng ibang bansa ay nagiging kanilang pagkakakilanlan ng bansang kung kaya't ang diskriminasyon at karahasan ay naroroon na may hindi pagkakaunawaan sa bawat isa. Ang paniniwala at kasanayan ay mahantong sa miscommunication at may posibilidad na ayaan ang dominasyon at harassment na makakambala. Tulad ng nakikita natin, tayo ay nabubuhay sa isang modernong lipunan. Ang ating buhay panlipunan ay apektado ng maraming aspeto. Kung minsan tayo ay madalas na hindi maintindihan sa ating pakipag-unayan sa iba dahil sa ilang paniniwala at gawin. Ilang paniniwala